Hello? Magandang umaga, Joey. Ay, Professor, Dr. Attorney Dean Bebe Alejandrino, nasa linya ng ating komunikasyon. Salamat po sa pagkakataon na kayo ay makakwentuhan ko sa Himpapawid. How are you doing, Professor? Ito, paus na. Naku po. Paus na, pakikipag-usap sa mga tao. Oo. Sa pagpapaliwanag. Oo. Na kung bakit hindi sila dapat tumanggap ng pera. Sabihin nyo doon sa namimigay, sa akin ibigay. Walang-wala akong pira ngayon eh. Good morning nga pala sa ating butihing congressman ng 2nd District, Congressman David J.J. Suarez ng Maalagang Republika, ng Farm to Market Roads, ng Alona Party List, ng Hashtag Suarez Express, at maging ng Bagong Pilipinas, Bagong Republika. Tika muna, bakit nawala yung aking Facebook Live? Nanonood pa naman yung aking bossing. Magandang umaga kay Congressman. Professor, kamusta po ikaw? Wala ka ng boses. Bakit? Sabi ko nga sa iyo ako'y nagpapaliwanag ng husay sa ating mga kababayan. Okay. So, sa aming anim, ang dapat nilang pagkatiwalaan. Naku, dami. Anim. Anim kami ito. Pero, Professor, maputol kita sandali, kahit na 6 at isa ka doon sa 6, merong isa na merong disqualification dyan. Lumabas na ba? Hindi ko alam may dumating sa aking impormasyon. Kaya nga tinatawagan ko yan si Kakapitanin Joe Mark Alcantara. Baka sabihin niya, ikaw Kuya Joey, Mr. Autentico, napaka-unfair mo naman. Babanggitin mo ako pagkatapos di mo ako bibigyan ng pagkakataon dyan sa inyong himpilan. Alam po ninyo itong aming himpilan, diretsahan po ito. Wala ho itong pagkukunwari, autentiko ito. Pero fair po ito, fair, parehas. So kahit na Professor, kahit na hindi ako pabor sa kanya o maaari naman pabor din ako sa kanya, pantay na pagkakataon ang ibinibigay ko. Professor, ano po ang masasabi ninyo kapag ang mga butante ay nagtiwala sa isang may posibilidad na ma-disqualify na kandidato? Ang totoo naman dyan Joey. Opo. Dapat tama ng mga tao na yung isang may disqualification, disqualification yan, kahit na manalo yan, hindi yan mapoproklama. Nako. Dahil hindi lumalabas yung disqualification. Kaya kung may talita tayo, ako na may wala pa rin hawak na papel, pero malaki na rin ang talita sa akin na na-resolve na ng COMELEC yung disqualification na pinahin. Premature campaign yan ganun po ba? Premature campaign yan. Premature campaign. Na paglabag sa batas yung ginawa niya ay kita ng COMELEC yan. May mga video, may litrato, merong na ginawa. Ito paglabag yan So balik yan. Ako naman, sa totoo lang, ako ay malakas ang aking paniniwala sa batas, no? Pagkat tayo abogado, naniniwala ako na laging mangingibabaw ang ating batas na kahit ano pa mapakay. Professor, kayo po ay nakapag-ikot-ikot na sa inyong barangay? Oo. Patapos na ngayon. Sa ngayon, patapos na nga kami sa aking pag-ikot. Maganda naman ang reception ng ating mga kababayan. Ang kagandahan, napapaliwanagan ninyo ng kung ano ang dapat, kung ano hindi dapat. Makapagtanong sa inyo, Prof, bawal ba sa isang kandidato sa COMELEC rules na magpa-interview sa katulad naming nasa media? Bawal ba? Hindi naman. Yan ay bahagi yan ng pangangampanya sa mga media. Ang bawal ay yung nagpapa-interview isang radyo at TV station na ang ginagamit ay gamit ng gobyerno. Yun ang bawal. Tama. Bawal. Bakit ang pugi-pugi ng datingan ninyo dito sa aming Facebook Live? Nandito kayo May kapitan ka na, may abogado ka pa. May kakayahan, karanasan, kalinga. Ayun. Kaya nga nagpamalaki. Ganun pero po. makikita mo, wala kulang ng isang gay. Ano yung kulang na gay? Ano yun? Wala akong kapirahan para
manood sa tao. Wala ba kayo pinamimigay dyan, Professor? Wala, pinamimigay ko yung aking mga dunasdan sa aking mga flyers. Flyers. Pinamimigay ko. At ang pinamimigay ko sa kanila ay yung aking kalinga, yung pagmamahal ko sa kanila. Yung aking karanasan, yung aking kaalaman sa pamamahala sa ating pamahalaan. Yun ang pinamimigay ko. Teka muna, ilan po ba ang inyong kasama sa pagkakagawad naman? Apat yung kagawad ko. Sina Ikaday, sina Henry Buncha, si Pat Hakoba, at si Clark Domen. Pero meron akong kasamahan na sumasama sa aking mga SK. Kompleto ka sa SK. Wow. Yung iba po, wala silang SK, pero ako, may SK ako. Opo. At ilan... Si Forbes. Okay. Jonah Forbes, yung aking SK. Ilan po ba ang registered voter dyan sa Barangay Gulang-Gulang? Kulang-kulang 19,000 kami. Opo. 18,720. Oo. Isang bayan niya. Isang maliit na bayan. Isang maliit na bayan. Opo. Ay, ilan po ang purok na nalibot na ninyo, Prof? Nalibot ko na yung buong 20 purok. Eh di ako sundot-sundot lang doon sa mga natitirang sityo. Na hindi ko na... Hanga ko sa stamina ninyo. At the age of 59, napakalakas pa ninyo. Magagapit yung mga kaklase ko nung high school. Ayun. At hindi nagpapaba. Alas, nandito mo. Ngayon kami dun sa Sitio Katay. Initabi ng tulog. Bangin. Nako. Nakababa ako at nakakit ako. Nako. Professor, after the elections, I wish that we could be on air together for our program, Kidlat at Kulog. And I thank you. It's my pleasure to talk with you on air this morning. Ingat po kayo and good luck po sa inyo, Professor. Thank you very much, Joey. Okay.